Hello, what's up? This is Scottman back again for another detalyadong review, and this time we have the Infinix GT20 Pro. Gaming smartphone nga ba itong si Infinix GT20 Pro? Nasa mid-range category siya kasi ang alam kong current price niya is eto, yan. Lagay ko na lang dito sa screen, okay? So, ang tanong, sulit ba siya sa kanyang price tag? Kung interesado ka, let's start. So bago ang lahat, specs muna tayo. This is currently running on Android 14, of course, as expected. XOS 14 po yan. MediaTek Dimensity 8200 po ang kanyang chipset. This is 4nm up to 3.1 GHz na clock speed. Mali G610 ang GPU at 8GB, 256GB na variant po ito. UFS 3.1 ang kanyang storage. Okay? So, kung interesado pa po kayong basahin, pause nyo na lang po yung video kasi magtutuloy-tuloy na tayo sa detalyadong review. Ngayon, dahil gaming phone ito, sa mid-range gaming phone naman, yun ang tamang term, unahin agad natin ang performance. Okay? Para hindi na kayo mainip. Alam ko naman karamihan sa inyo, yun ang pinakahabol dito. So, unang-una, Antutu score agad. For Antutu score, 938,000, almost 1M na po tayo dito. At ang kanyang CPU and GPU, ito po ang kanyang score. So, solid, mataas ang scores. Not bad. Mukhang dito pa lang expect na natin na palaban talaga siya. Ngayon, ang translation niya sa game is sa Mobile Legends. Sinet natin siya sa Ultra Graphics and Ultra FPS. In fairness, stable po siya mula 110 to 120 FPS. At ang temperature, 42 to 43 degrees Celsius lang. Okay? Mahabang laro po yan. Ipapakita ko na rin sa inyo ang tao stats. Sa Mobile Legends, 113 FPS. Ganyan po kataas ang FPS niyan. And sa loob ng 13 minutes, actually 18 minutes, so hindi nagkakamali. Yeah, 18 minutes nga siya. Sa 18 minutes, almost straight line lang po siya sa 100. Halos hindi siya umaalis sa 120 FPS. Yes, ganyan po siya ka-stable sa Mobile Legends. Kung Mobile Legends lang naman ang lalaroin nyo, ito na yon. Dito na kayo, mid-range gaming smartphone, the Infinix GT20 Pro. No wonder na sila ngayon na official yata na MPL device sa Philippines. Sa Philippines lang hindi sa ibang bansa kasi iba po yung mga sponsor doon. But no wonder na sila ngayon ng official smartphone sa MPL Philippines. Okay? Philippines lang po. Now, lipat naman tayo sa Call of Duty Mobile. Sa Call of Duty Mobile, kaya naman po niya iset sa very high-end max FPS. Kasi sabi ko, maiba naman. Gusto ko naman makita na tumaas ang FPS sa Call of Duty Mobile sa gameplay ko. So what I did, sinet ko siya sa low graphics and ultra FPS this time para makakuha ko ng high FPS performance. At syempre, nilaro ko na rin siya sa Battle Royale. In fairness, nagfa-fluctuate siya around 70 to 90 FPS and 40 degrees Celsius lang po ang kanyang temperature. Ito, sa 20 minutes na gameplay natin, almost straight line din po yan. Solid. Nung sinet na natin, kasi ito intro lang to, huwag nyo napansin yan. Ito yung mismong laro So almost straight line din po tayo. That's average 72 FPS. Not bad. So solid maglaro po dito sa Call of Duty Mobile kung yun lang po ang lalaroin nyo rito sa Infinix GT20 Pro. Now, lipat naman tayo sa Call of Duty Mobile Warzone. Sinet natin siya sa custom higher graphics. Take note, higher graphics and uncapped FPS. Ibig sabihin, wala pong limit po yan. Fluctuating po siya from 50 to 70 FPS. In fairness, medyo, yes, hindi siya stable na ganun kalapit, pero ang temperature 41 degrees Celsius. Na syempre, ipapakita ko rin sa inyo yan. 56, so, like I said, 50 to 70 FPS yung fluctuation niya. So, nag-average siya around 56 FPS. At dito po siya, medyo, sumasayaw na siya ng chacha ng konti. But, at least, hindi siya talaga lumagapak sa 30 FPS. Mataas pa rin. More than 30 FPS yung kanyang average FPS. So, not bad. Solid na rin kahit paano for Warzone. That's highest, highest settings. Ngayon, kung gusto mo na mas mataas na FPS, di set mo sa medium. Pwede naman. Hindi mo naman kailangan sundin yung settings ko na highest. Yun lang naman ay tinest ko kung kaya ba niya ang highest. Solid na rin. Now, lipat naman tayo sa Wuthering Waves. By default, naka-medium graphics po si Wuthering Waves agad dito. Default na po agad yan Pero syempre, hindi ko sinunod yung 30 FPS. Sinet natin siya sa 60 FPS. At ang result, nagpa-fluctuate po siya around 50 to 60 FPS. And ang temperature, 41 degrees Celsius. So ito po, almost 30 minutes na laro. Average FPS, 34. Yung mismong laro, around 30, actually steady siya around 30, medyo tumaas lang siya bandang huli, pupuntang 60, kaya siguro ang average natin mo ba 34 FPS. Pero basically, this is more like nasa 30 FPS yung kanyang pinaka-stable. That's again, medium graphics by default.
Okay? 41 degrees Celsius po ang temperature kung hindi ko nabanggit. Alright. Now, lipat naman tayo sa Genshin Impact. By default din, medium graphics din po sa Genshin Impact. So, solid na agad. Pero syempre, sinet natin siya sa 60 FPS and tingnan ko kung kaya niyang umakyat more than 30 FPS. At syempre, hindi tayo nabigo. Stable po si Genshin Impact from 50 to 60 FPS at temperature, medyo tumaas-taas ng konti. 42 degrees Celsius. Hindi pa rin siya nag-overheat in fairness. Yan. So, almost isang oras na laro. 51 FPS po ang nakuha natin na average. Like I said, 50 to 60 FPS. Solid. At ito po yung kanyang graphs actually. So, may konting fluctuation pero sobrang minimal na yan. Kasi halos straight line pa rin naman kung tutuusin yung kanyang performance. So, very good po siya sa medium graphics, 60 FPS kay Genshin Impact. So, kung maglalaro kayo ng Genshin Impact, okay po rito. Pwede nyo pa to actually isagad to high o highest and then siguro ang frame rate ibaba nyo na ng 30. Tingin ko kaya pa rin niya. Kasi this one, sinagad lang natin sa 60 FPS agad. So, pinilit siyang mag-maintain sa 50 to 60 FPS. So, Genshin Impact, pwede pong laruin dito. Solid din. At hindi rin basta-basta nag-overheat. Now, lipat naman tayo sa PUBG Mobile. Marami-raming games to, pagpasensya nyo na. Siyempre, gaming phone ito eh. So, sinet ko muna siya sa smooth kasi nga gusto ko makakita ng mataas na frame rate dito. So, smooth and ultra extreme na FPS. At hindi rin ulit ako nabigo. In fairness, nagpa-fluctuate siya from 110. Umati ka ba yun? 110 to 120 FPS. At ang temperature, 41 degrees Celsius lang. Solid! Ito, 30 minutes, mahigit ko siya nilaro. Yun. So, as you can see, average FPS, 109. And then, tingnan nyo naman kung gano'n yan ka. Steady sa taas. Halos walang mga dip. Solid straight line. So, PUBG Mobile, ultra extreme na FPS. Swak na swak po rito kay Infinix GT20 Pro. Good job. Lipat naman tayo sa Farlight. So, mahirap-hirap to. Again, gusto ko siya makitaan ng mataas na FPS. Sinet ko siya sa balanced graphics and extreme FPS. At, again, nagpa-fluctuate siya around 100 to 120 FPS and 40 degrees Celsius lang po ang temperature. Pakita ko sa inyo. Average FPS 100 to 120 FPS like I said. So 101 ang average po niya at ang laro halos straight line din po siya. So good job again kay Infinix GT20 Pro. Tutuwa naman ako. Yeah. Imagine, para sa ganitong price, ito makukuha mong performance. Not bad, di ba? At ang temperature, 40 degrees Celsius lang. Hindi pa rin siya nag-overheat. Now, lipat naman tayo sa Kara X Street saglit. So, sa Kara X Street, naka-default po siya. Default po ito level 5 graphics na agad. So, hindi ko na pinakailaman doon. Ang pinakailaman ko na lang yung only FPS. So, tinignan ko kung makakataas siya ng FPS na maganda-ganda. Kasi medyo heavy talaga to si Kara X Street. Alam naman natin. So, ito po ang result. Nagva-fluctuate po siya from 35 to 50 FPS. So, ito medyo malaki yung sayaw. 35 to 50 FPS. Again, masyado pong malaki po yung fluctuation na yon. Pero in fairness naman sa temperature, 40 degrees Celsius lang. Like I said, 30 to 50 FPS lang. So, average FPS 30. At medyo slightly stable, konting fluctuation lang. Okay? Pwede na. Solid na rin kahit paano sa Kara X Street. Again, naka-level 5 po kasi na graphics ito. Pwede nyo pa pong babaan para tumaas ang FPS. So, maybe set nyo sa level 3 lang na graphics and then only na FPS. I believe mas tataas pa ang FPS na makukuha nyo dito sa Kara X Street. Now, lipat naman tayo sa solo leveling. By default, naka-high graphics na po agad siya. So, hindi ko na pinakailaman yun. And sinet ko na rin siya agad sa 60 FPS. So, nagpa-fluctuate naman din siya again. Again, medyo masayaw din to. Fluctuate from 35 to 60 FPS. Pero, in fairness sa temperature, 35 degrees Celsius lang. So, magaan sa kanya actually si solo leveling is just that yung frame rate ang problema. Hindi stable. I can show you now. See? Average FPS, 38 FPS. So, ito po yung kanyang fluctuations. So, hindi naman totally cha-cha-cha, pero kita natin may instability talaga rito. Pero in fairness, kahit pa paano, sinubukan niya pa rin tumaas ang performance dito lalo sa bandang dulo. Okay? So, solo leveling, playable po rito. And lastly, tinry ko lang, ewan ko lang kung may player sa inyo nito ha. Devil May Cry naman. In fairness, naka-high graphics po siya in 60 FPS. At stable siya from 55 to 60 FPS. So, kayang-kaya po niya ang Devil May Cry. So, 57 po ang average FPS natin. At ang performance, halos straight line. Okay? Solid po ang Devil May Cry dito. Sa mga Devil May Cry fan po, very good po ang performance niya rito. Solid. Okay? And when it comes to thermal management,
nakita natin halos walang overheating, di ba? So, goods. Very good po. And the whole time po naglalaro ako, kung may nakapansin sa inyo, hindi ko po tinanggal yung case niya. So, naka-case po siya the whole time. Imagine kung walang case pa. Siguro mas mababa pa yung kanyang init. But good job dito sa kanya, kahit naka-case, hindi pa rin siya nag-overheat. Okay. Very good. So, yun po ang performance test niya. Okay? So, kung pasado na sa inyo, I believe okay na yun. Pwede na sa inyo yun. And then, sa mga iba naman na nanonood ng detalyadong review, lipat naman tayo ngayon sa kanyang design. So, case pa lang maganda na. So, pag hinubaran pa natin yan, actually, maganda rin siya. Sa mga hindi po nakapanood ng unboxing, quick lang po ito. Papakita ko lang saglit. Kung di ko pa po nababanggit, ito po ay under display fingerprint. At 10 out of 10 po, hindi po siya pumapalya. Laging accurate yung kanyang under display fingerprint. Sa taas po, meron po tayo ditong noise cancellation mic, infrared port, supposedly dedicated speaker, at this is sound by JBL. Dito sa kaliwa, wala po nakalagay. Dito sa pinakailalim, nandito po yung kanyang SIM tray. SIM tray lang po, hindi po siya expandable. And meron tayong main microphone, USB Type-C 2.0 with OTG support, and mismong main speaker. Sa kanan naman, nandito po yung power button niya. Again, meron po tayong detail doon na parang guhit na kulay blue, and then the volume rocker. And then dito sa likod is yung kanyang gaming appearance talaga. Dito mo masabi, gaming phone yan. Screaming talaga siya ng gaming phone. So, Infinix GT 20 Pro. Okay? Then, may nakasulat dito, supposedly, yung camera niya dapat may OIS, and mamaya papakita ko sa inyo yung mga test na ginawa ko about sa kanyang camera. Now, kung sa design lang naman din ang pag-uusapan, bibigyan ko ito ng 8 out of 10. Pasado po siya sa akin. Maganda, solid. Alam ko may iba pa tong kulay. Available pa yata ito, I believe, sa Mecha Blue, Mecha Orange, and Mecha Silver. Alright? And of course, kung di ko pa po nababanggit, ito po ay may LED pa ilaw. So, pwede natin i-activate ngayon yan. Punta lang po kayo dito sa settings and then Mecha Loop. So, click lang natin itong party mode. Kung gusto nyo always on po yan. Take note nga po pala, pag in-always on nyo po yan is medyo gumagamit din po yan ng battery. So, use this and make sure na aware kayo na kumakain po siya ng battery pag naka-on yan. Okay? Again, pwede siyang hindi naka-on lagi. Pwedeng gumana lang siya tuwing may incoming calls, notifications, charging, music. Pwedeng ganon or always on. Ito po yun. So, and pwede rin po kayo pumili ng iba't ibang kulay, iba't ibang rhythm, so on and so forth. So, pwede rin po siya. And actually, pwede po siyang sumunod sa music kasi meron siya rito. And then, para siyang LED light equalizer ang dating. So, yun. Nasa inyo po yan. Siyempre, kanya-kanya pong trip yan. And at least this one, meron talaga siyang switch on and off na kung gusto mo naka-on lagi or hindi. Very good. Kasi dati wala. Kasi yung iba may mga ganitong pailaw, walang ganong switch on yung permanent ilaw. Kasi what if mababaw yung tao, di ba? Yun ang gustong bilhin, yung may pailaw. Wala palang switch on na permanent. So, wala. But this one, good. Now, lipat na tayo sa display. As you can see, meron po siyang punch hole display, and kung usapang symmetrical din naman, kita nyo naman, ang ganda naman, manipis, paligid, and symmetrical po talaga yung kanyang design. Solid, almost zero bezel, no? Ang nipis talaga ng gilid, Panalo, ang ganda. And of course, as you can see, this supports 144Hz screen refresh rate. Ayun po, kita nyo po yan. And papakita ko na lang sa inyo saglit yung kanyang display settings. Punta tayo sa settings, and then going to display. Yan. So, ito po yung mga features na meron siya. Meron siyang eye care, high brightness mode. So, by default, I believe nasa 800 nits lang ito. Pero pag inopen mo tong high brightness mode, ma-activate mo yung 1300 nits niya. So, very viewable po siya sa sunlight kung tanghalin tapat. Like, nagtatrabaho kayo, mga riders na tropa natin. So, magagamit nyo po siya sa tanghalin tapat. Viewable po siya. Okay? Color style, pwede po kayong pumili. Ako, the whole time, ginamit ko po siya bright colored lang. And then, pwede mo pa rin siyang timplahin if you want. Kung di ka pa masaya sa ganitong display. Pwede po timplahin. Again, cool color, bluish, or yellowish. Nasa inyo po yan. Pwede nyo pong i-customize base sa trip ng mata nyo. And then, screen refresh rate, you can go 144Hz. The whole time po, ginamit po natin ito, 144Hz lang. Hindi ko po siya nilipat sa 120 or 60 or auto switch. Okay, the whole time po 144Hz. So kung nakikita nyo siya na nagsi-60, it's not me. Sa software po yan. Nag-o 144Hz naman siya kapag ginalaw mo na yung screen. Pero pagka nagpapahinga ka, hindi mo ginagalaw, kusa siyang, siguro para makatipid ng battery na lang din. Yan ang technique dyan. Kaya kusa siyang nababa kung wala rin namang nagta-touch ng screen. So good job na rin yan kahit paano. And then ultra touch, you can actually customize kung feeling mo masyado pang mabagal yung touch sampling rate niya. By the way, speaking of touch sampling rate, supported nito hanggang 500 touch sampling rate.
Supported din ito ang Widevine Level 1 at multi-touch po. Supported po niya hanggang 10 daliri. Okay. And of course, bago kalimutan, ito po ay 6.78 inch diagonally AMOLED display, Full HD Plus at yun nga hanggang 144Hz screen refresh rate. Okay ba? So kung display lang naman pag-uusapan, maganda po talaga ang kanyang kulay. Pwede mo po siyang i-boost para mag high contrast or pwede mong ilagay lang sa normal, depende yan. Meron naman pong feature para i-customize yung kanyang kulay. Pero kitang-kita nyo naman, di ba? Buhay na buhay po pag nanood po kayo rito. At 6.78 inch na ganyan kalaking screen, solid na solid po yan. Now, lipad naman tayo sa audio. So, supposedly, dual speaker po ito. Yeah. And while nag-work naman talaga yung taas, pero nung tinatakpan ko is hindi dito nalabas pala yata yung audio niya, parang dito sa may pinaka earpiece yata for some reason. Anyway, papakita ko sa inyo yung ginawa kong test. So, overall, malakas po yung kanyang audio and malinaw. So, solid siya para sa akin. And even if nasa tabing kalye ako or kalsada, dinig pa rin po yung kanyang tugtog or sound. So, pwede ito sa mga tropa natin na outdoor type or yung trabaho ay nasa labas. Solid din po yung sound niya, not bad. Okay? By the way, tuned by JBL ito ha. So, expect na talaga maganda ang quality ng kanyang audio. And speaking of audio, this has Bluetooth 5.3. So, supported po niya ang aptX audio, aptX HD audio, LDAC, LC3, Opus, and lahat ng Savitech na codec. So, solid po rito kung gagamit po kayo ng Bluetooth earphone or earbuds. Okay? Now, lipat na tayo sa connectivity. Supported po nito ang 4G, LTE, 5G, VoLTE, VoWiFi, and Wi-Fi 2.4 GHz at 5 GHz na Wi-Fi. And when it comes to Wi-Fi, kayang-kaya po niyang isagad yung aking 600 Mbps. So, solid po kung naghahanap kayo ng talagang malakas, sumagap na Wi-Fi, ito na po yun. Okay? Kitang-kita nyo naman, actual speed test yan. And sa mobile data naman, pakita ko na lang din sa inyo, speed test tayo ng mobile data. Sa mobile data, decent naman po siya. Again, lagi ko sinasabi sa inyo, mahina po ang signal kasi dito sa area, pero nakakasagap kahit paano ang mga smartphone. This one, at least, kaya po niya hanggang 20, average 15 to 20 Mbps. Ang actual average ko dito around 10 lang actually, pero kaya niya, nakuha niya hanggang 20 Mbps. And this one again is 5G mobile data. Naka-mobile data lang po tayo. And as you can see, kitang-kita doon ang 5G signal. So, very good po actually yung kanyang sagap ng mobile data rito. Okay? Meron nga rin po pala siyang WOW FM in case na gusto nyo makinig ng radyo. Kaso nga lang, sasaksakan nyo ng Type-C man lang na wire para maging antena niya. Meron din po siyang NFC. As you can see, andun yung logo ng NFC niya. And sa GPS naman is 1 meter po ang kanyang accuracy. So, very good po ito sa mga tropa nating rider na gumagamit ng Google Maps at Waze. Okay? So, solid po ang kanyang connectivity. Bibigyan ko siguro to ng 9 out of 10 pagdating sa connectivity. Now, lipat naman tayo sa battery. Sa battery po, meron po siyang 5,000 mAh na battery at supported po niya hanggang 45 watts charging speed. Now, yung 45 watts na po yun, kayang-kaya po niya i-full charge 5,000 mAh na to from 20% to 100% in around 45 to 50 minutes. So, not bad. Solid na rin kahit paano. Again, that's 45 watts. Sweet spot po yan para sa akin. Hindi ganun kabilis para ma-stress ang battery, pero hindi rin naman siya mabagal. 45 watts is good para sa akin, para mas tumagal-tagal ng konti ang battery. And of course, supported din naman ito ang bypass charging. So yes, makakapaglaro kayo dito nang hindi na tatagtag agad yung battery life ng smartphone nyo.
Okay? Now, sa PC Mark, syempre, papakita ko rin sa inyo. Hindi ko nga lang siya na-test sa half brightness. Na-test ko lang po siya sa full brightness, full volume. So, sa full brightness, full volume po, 8 hours, 37 minutes. So, kahit paano, pasok siya sa above average na battery life. Hindi na masama. Sa half brightness, hindi ko na po na-test. Medyo busy ako lately. So, i-assume nyo na lang siguro around 10 to 11 hours siguro pagdating sa half brightness. But maybe you can test for yourself na lang din. But for the full brightness, full volume with internet, again, 8 hours, 37 minutes. So, pwede na rin. Now, lipat na tayo sa camera. Sa camera po, meron po siyang 108 megapixel at dalawang 2 megapixel na auxiliary. Supposedly, supported nito ang OIS. And of course, ito po ang kanyang result. Malayo pa talaga sa pagiging flagship level yung OIS. Pero meron. Napapansin natin, meron dito. Hindi lang ganun ka-stable. Naglalakad lang po tayo using handheld lang po talaga ha. Kamusta naman po yung microphone? Now, ito naman yung inopen natin yung OIS plus EIS na combination ha. So, supposedly super smooth ito. Kaso nga lang kapag ginawa mo yun, 1080p at 30 fps lang yung max. And wow, green na green yung damo. Hindi siya ganyan ka-green sa actual. So medyo saturated siya, which para sa akin is nakaganda. Nakakabuti naman. At least hindi mo na i-edit, hindi siya malabnaw. Pero kita ko, buhay na buhay yung green, no? Yeah, medyo may boost. Ika nga may boost ng color, especially sa green na part. Nice. Pwede na. At least buhay na buhay. And exposure, okay lang. Maayos ang exposure niya actually. So solid na. Kamusta naman yung microphone? Dito sa front, kaya niya 2K at 30 fps. And wala pong stabilization dito. So basically, gagamitin mo siya as is. Na depende na sa kamay mo yan kung gaano ka-stabilize. Pero wala pong stabilization dito sa front. 2K at 30 fps po. Ay, pwede pala siyang i-activate. Pero bababa siya sa 1080p at 30 fps sa front. Again, may stabilization. EIS lang po ito. Pero bababa nga siya sa 1080p. Again at 30 fps. Exposure. Yeah, medyo highly exposed nga lang yung mga clouds. Pero yung subject, malinaw at least. Sunog ako ngayon. Kamusta yung mic? So, kung gusto mo maximize yung 4K 60 fps and 4K 30 fps niya, I believe it would be best kung gamitan nyo ng tripod or even better kung meron kayong gimbal. So, maganda po makakuha niya. Stabilization lang is hindi nag-work sa 4K 60. Okay? Pero overall, maganda po yung images na nakukuha. Verdict. Bibigyan ko siya siguro ng sulit na rating. Yes. Sa kanyang price tag na 15,999 or 16,000 pesos, ganito ang performance. Kung ako sa inyo, samantalayin nyo na this coming June 13th, Thursday. Ngayong Thursday po, magkakaroon ito ng introductory price na 13,999. Okay? 14,000 po. Introductory price. So, saan ka pa? Abangan nyo sa comment section yung details like link or voucher code maybe. So, ilalagay ko na lang po sa comment section ito ha. Also, this will be a limited offer lang. Meron po pang dagdag sa 13,999 ha. Meron pa po. Again, limited offer lang. There will be a free GT gaming kit. Gaming kit po, kasama po sa mga mauunang bumili ng Infinix GT20 Pro sa June 13th. Okay, limited offer lang po to. So, ilan lang po ang makaka-avail nito. Pag bili nila, matik, kasama na to sa package na ipapadala sa kanila. Okay? Lastly, abangan nyo ang Infinix GT Book laptop sa upcoming nilang GT series family sa Infinix. Yes, try ko bumili ng isang review unit na din for testing. It should also be available again June 13 sa Lazada, Shopee, and TikTok. Iwan ko link sa video description. Abangan nyo na lang po. Tingnan nyo yung link sa video description or ipipin ko sa comment section. Okay?
Actually, doon talaga ako na-impress sa kanya. Doon sa performance niya, hindi ko na-expect na ganun kaganda yung ipapakita niya. I was expecting a little less, but I guess I can say right now na ito yata ang best. Currently, at least currently, as of making this video, this is currently the best smartphone of Infinix. Good job. Okay? Mahirap itanggi yung actual results eh. Hindi po tayo nanghuhula dito. Kita nyo naman, may actual results and actual test po na ginawa tayo dito. So, solid po pagdating sa performance. So, dun pa lang, bibigyan ko na agad siya ng sulit rating. Sulit talaga na rating sa kanyang price tag plus performance. And then, other features na lang din, idagdag mo na din yon. I believe, nakuha mo na ang worth of money mo. So, anyway, napanood nyo naman yung video. So, kayo boss, ano ang verdict nyo sa smartphone na to? Para sa inyo ba, sulit ba ito? Gamitin nyo yung comment section, usap tayo doon. So, again, this is Infinix GT20 Pro. Kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng review, sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon lang, this is Scottman. I'll talk to you again soon.